ito daw. Kung kanina, meron pong masasampulan ng gobyerno ni PBBM dahil nga, ayon po kay Secretary Vince Dizon, meron daw mga kababayan na verdict siya dito kay Alcantara. Na kung saan mga kababayan, maliwanag naman po na sinasabi nitong si Secretary Vince Dizon na guilty etong si Alcantara sa issue ng mga ghost project at mga substandard na proyekto ng mga flood control diyan po mga kababayan sa lalawigan ng Bulacan. So ngayon, pakinggan naman po natin ito pang isang balita na nakita natin na kung saan meron daw pong isang kontraktor ng ghost project ang posibleng maging whistleblower. Ibig sabihin mga kababayan, handa pong maging testigo or handang magsalita at ipagtuturo yung mga taong nasa sa likod ng mga palpak na proyekto at yung mga taong nasa sa likod ng matinding corruption sa mga flood control project. At ayon po yan mismo sa DOJ na kung saan inihahanda na po nila yung witness protection program dito po sa isang contractor ng mga ghost project. So ngayon ito, i-play po natin mga kababayan, itong nakita nating balita galing po ulit sa Billionario News Channel. I-play na po natin. Mismong kontraktor ng ghost projects ang handa raw tumistigo kaugnay sa mga anomalya. Ang Justice Department handa rin siyang isailalim sa isang witness protection program. Ang detalye sa agenda report ni Elijah Bonzo. Potential witness ngayon ng isang contractor na may ghost projects. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Well, yung sabi nga ng lawyer, ang nakuha niya, 20 to 40%. The rest, wala na. Pagdating ng pera. So, ghost yun. So, hatian lang ng pera yan. Hatian lang ng spoils. Tandaan nyo mga kababayan na hindi lahat ng mga kontraktor, hindi ko naman nila lahat, hindi lahat ng mga kontraktor na kasabwat dito po sa maanumalyang flood control project na ito, talagang masasabi po natin na may kasalanan talaga. Yung iba, biktima lang. Bakit? Kung ikaw nga naman ang isang kontraktor, ang project dun sa isang tulay, ipagpalagay natin 100 milyon, tapos ang makakarating sa'yo, nasa 20 milyon na lang, paano mo patitibayin yung tulay? Di ba nakukuha niyo yung pinupunto ko mga kababayan? Kung yung tulay ay may budget na 100 million pesos, tapos ang dadating sa'yo ay 20 million pesos na lang, paano mo nga naman patitibayin yung isang proyekto? Paano mo nga naman patitibayin yung isang tulay? Kung habang umuusad yung proyekto na yon, chinachop-chop na ng chinachop-chop at ibinubulsa na ng mga ganid dyan sa pera, talagang wala pong mangyayari sa proyekto ng gobyerno. Kaya ano po yung pinaka-dapat gawin? Yung mga dinadaanan ng proyekto na kung saan may mga tao doon nakasabwat dyan sa maanumalyang flood control project na yan, dapat pagtatanggalin sa pwesto yan at ipagkukulong. Kasi kung hindi po yan mga mananagot, hindi matatakot yung iba. Bagkos pamamarisan pa yung mga yan. Kasi nga naman, kahit akong kontraktor, kung dadating sa akin yung 20 million pesos na lang doon sa 100 million na budget sa isang tulay, paano ko papatitibayin yung tulay kung kulang na sa materyales dahil nga naibulsa na, napaghati-hatian na yung pera? Diba? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, dito ko na-realize na hindi pala lang yung mga kontraktor yung may kasalanan. Kung hindi, pati yung mga kasabwat na mga kontraktor na ito na nasa departamento ng DPWH, na nasa posisyon mismo, mga politiko, dapat talaga, yan pong mga yan ay mapapanagot din. Alam niyo, sa totoo lang, napakaganda nga nito na may isang kontraktor na mga ghost project ang talagang magsisiwalat ng mga anomalya patungkol po dito sa issue ng flood control. Kasi kung siya mismo, kilala niya yung mga buaya dyan, madali para sa kanyang ituro yan. Kasi nga, minsan na po niya nakatransaksyon yung mga yan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Of the larceny. Diba? Larceny yan. Hindi pa masabi ni Remulla Yes, tama sabi dito, pero kakaiba si Diskaya. Yes, kakaiba talaga si Diskaya, biruin nyo ha. Hindi pa tapos yung proyekto. Nakakabili na ng mamahaling sasakyan. 'Di ba? Ganun katindi ang mga Diskaya. Kaya nga sabi ko kanina sa inyo, hindi ko nila lahat, pero may mga kontraktor talaga na biktima lang. Ano po ng pagkakataon? Kasi nga, syempre dadating na yung budget, cut na, kakaunti na lang yung matitira. Ano pa nga naman ang ipaggagawa mo doon sa isang proyekto? Ano po ngayon, ituloy pa natin. kung kasama ang contractor sa immigration watch list.
Pero kung magiging whistleblower, posible raw itong isailalim sa Witness Protection Program. There has to be restitution. Para mag-qualify ka sa ganyang klaseng affair. Dapat may restitution. Wala Tama. rin sa enrichment dito. Kung gusto mong malinis ka, you act cleanly. Diba? Dapat you act cleanly. Isoli mo. Bago ko magsalita. Isoli mo muna. Kaya pag magsasalita ka, kasama sa pangako mo naman, isasauli mo yung mga nakamal mong yaman na bawal kunin. Sa mga nasa Tama. immigration watch list, sinabi ni Remulla na may isang congressman daw ang nagrereklamo kung bakit siya kasama sa listahan. Kinumpirma ni Remulla na si Magbubukid Party List, Representative Ferdinand Beltran ang tinutukoy niya. Kasama sa names requested by Senator Marcoleta. Eh, kami naman, ministerial sabi yan. Pag nag-request, we will issue. Kasama rin ang mag-asawang Baka naman kaya kasama kasi may anomalies din ginawa at nasangkot din sa mga flood control project. Alam niyo naman, hindi naman siguro mapapasama yun sa listahan ng mga lookout bulletin or yung mga pangalan na naando doon sa lookout bulletin, mga kababayan, kung hindi sangkot sa mga anomalyang flood control project. So ngayon, ang tingin ko dyan kaya napasama, siguro mga kababayan, baka dahil nga may nakitang ebidensya na magpapatunay na sangkot po siya sa maanumalyang flood control. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Sara at Curly Discaya sa immigration watch list at sinisiguro ni Remulla na hindi sila makakalabas ng bansa. At kung sakali man ay dito na raw papasok ang koordinasyon sa Interpol. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Yan mga kababayan, maliwanag na may handa pong isang kontraktor ng mga ghost project ang handa pong tumistigo para ipagtuturo yung mga nakatransaksyon niya, yung mga kasabwat niya dito po sa mga anomalyang mga ghost project na flood control. Ano po, so mas maganda yan. Saglit na wag magsalita, yung iba mga kontraktor, ang dapat ninyong gawin, tumistigo na lamang po kayo laban do sa mga politician o tao ng DPWH na sangkot po dyan sa mga anomalyang mga flood control project na yan. At least kahit papaano, nakatulong pa kayo sa na mahanap at masakote yung mga timawa na yan, yung mga buaya na yan, na nagtatago sa kanilang mga posisyon sa gobyerno. Kasi isipin nyo gaano kalaki, mga kababayan, nang nawawalang pera ng sambayan ng Pilipino tuwing pag-uusapan itong mga infrastructure project. Especially mga kababayan, yung mga flood control na yan. Sobrang dami ang nawawalang pera dyan. Kung gaano kahirap kumita ng pera, yung mga maliliit na kababayang Pilipino po natin, gano'n naman kadali dumiskarte ng pera yung mga nasa posisyon na yan, nasangkot dito sa maanumalyang flood control na ito. Kaya nga dapat, maituro po yung mga yan at mapapanagot po yung mga yan. Kasi kawawa po talaga ang taong bayan dito. Taong bayan ang pinaka-apektado at taong bayan ang pinaka-nahihirapan tuwing nagkakaroon ng matinding pagbaha. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, buti na nga lang si Secretary Vince Dizon na ang nakaupo bilang sekretary ng DPWH. Bakit? Dahil kung iba mga kababayan yung nakaupo dyan, kung si Bunoan pa rin yung nakaupo po dito, pihado ipupush niya etong budget mga kababayan ng DPWH for 2026. Kahit mayroong depekto, kahit mayroong problema. Buti na nga lang si Secretary Vince Dizon. Bakit natin nasabi na buti na lang si Secretary Vince Dizon, mga kababayan, yung napaupong sekretary ng DPWH? Dahil nga mga kababayan, kung titingnan nyo, ayon po dito sa nakita po nating balita, galing po sa News 5 Everywhere, sabi po kasi dito, eto daw pong si Secretary Dizon, humingi daw mga kababayan ng palugit para repasuhin ang 2026 DPWH budget. Kasi nga, kung sa iba-iba po ito mga kababayan, kung si Secretary Bunoan, ipupush na po niya yan at hindi na po niya repasuhin. Hahayaan na lamang po niya na masunod yung request nila na napakalaking budget for 2026 tapos mapupunta lang sa corruption. Etong si Secretary Vince Dizon, nakita niya na teka, ba't ang laki ng budget na nakalaan sa flood control? Bakit hindi maayos yung pagkaka-align ng budget ng DPWH? Diba? So ngayon, kung titingnan niyo mga kababayan, pakinggan po natin etong nakita nating balitang ito. Kinikredit po ulit natin ito sa News 5 Everywhere. I-play na po natin. Lito raw si DPWH Secretary Vince Dizon sa panukalang budget ng ahensya para sa 2026. Kaya humiling siya ng 1 linggong palugit sa Kamara para repasuhin ito.
Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, ano ang mga problemang dapat ayusin sa budget ng DPWH? Jiggy, kailangan nga daw talagang busisiin yung listahan ng mga proyekto ng DPWH upang maiwasan yung paglusot ng mga ghost project. Yan yung giniit ni DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pagharap kanina sa House Committee on Appropriations. Dapat ay didepensahan niya nga yung 880 billion pesos na pondo ng ahensya. Pero mismong yung kalihim ay naguluhan na rin doon nga sa sistema o latag ng pondo. Kaya naman humingi pa siya ng konting panahon para nga ayusin o repasuhin itong pondo na ito. 30% ng malaking pondo na ito, Jiggy, ay mapupunta nga sa flood control project. Kaya naman kailangan daw ay doble silip nga sila dito sa listahan ng pondo. Pakinggan natin yung pahayag ni Secretary Dizon. Ako po ay na-overwhelm sa laki at sa gulo. Yung pong mga proyektong completed na pinopondohan pa rin. Yung pong mga double entry na isang proyekto pero dalawang entry at therefore dalawang budget. Yan po ay kay... Eto siguro sa totoo lang mga kababayan, matagal na kalakaran na po ito sa DPWH. Yang ganyang klase ng gawain. Ang tanong po, bakit hinahayaan ni Secretary Bunoan at ni na Secretary Villar nung mga panahon na sila po ang sekretary ng DPWH? Kasi biruin nyo ngayon lang po natin narinig ito kay Secretary Vince Dizon na kung saan may mga proyekto pala na completed na pero pinopondohan pa rin. May isang proyekto na dapat pinaglalaanan ng pondo pero dinodoble yung pondo. Ibig sabihin, pag doble nga naman yung pondo, yung isa mga kababayan pwedeng ilaan do sa project pero yung isa diretso na sa bulsa. Tapos ang pinakamasakla pa dito, yung proyekto na talagang completed na, kapag ka napondohan ulit yan, wala na naman pagkagastusan kasi completed na nga yung proyekto. Shoot na rin sa bulsa yon. Ganun po katindi mga kababayan ang anomalya dyan po sa DPWH. Kaya nga buti na lang na andyan dyan po si Secretary Vince Dizon. Na ngayon, bago aprobahan yung budget, bago ilaban yung budget, dyan po sa Congress at saka sa Senate, re-repasuhin muna niya para nang sa ganun, lahat ng paglalaanan ng budget, talagang pupunta lahat sa mga proyekto ng gobyerno at hindi na po madadaya. Ano po, dahil nga, naka-align na ng mas maayos. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Kailangan po hindi lamang malaman ng ating mga kababayan, pero kailangan po nating ayusin at kailangan po nating tanggalin. Halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Kahit na po matagal na po ako sa gobyerno, marami-rami na rin po akong ahensyang nahawakan. Ako po gitong-gito hanggang ngayon. At Rainiel, matapos sabihin niya ni Secretary Dizon, at dahil di na nga siya nakapagpresenta ng budget, tinanong pa rin ba siya ng mga kongresista? Jiggy, patuloy nga yung pagtatanong dito kay Secretary Dizon. Tsaka ito, partida pa lang mga kababayan, ilang araw pa lang umuupo. Etong si Secretary Vince Dizon bilang Secretary ng DPWH pero nakaupo na agad siya mga kababayan at nakasalang na po agad siya sa hot seat ng pagtatanong ng mga congressman. Pero at least mga kababayan, kahit first time pa lang niya bilang Secretary ng DPWH, naaral niya ng mabuti yung kalakaran dyan po mga kababayan sa DPWH at naisiwalat niya po yung mga bagay na hindi alam ng mamamayang Pilipino. So ngayon, naiintindihan pala natin mga kababayan na kaya pala yumayaman yung iba na naandya dyan, hindi ko naman po nilalahat, dahil nga po pala talaga sobrang tindi ng corruption sa DPWH. Dahil nga naman, pag ang pondo tapos na, pinupondohan pa rin. Kapag ang isang pondo ay gagawin, dodoblehin yung pondo, para nga naman may pang kickback, may pang bulsa. So ngayon lang nalaman yan ng sambayan ng Pilipino kay Secretary Vince Dizon. So ituloy pa natin. Isa nga doon sa mga tinanong talaga sa kanya ay kung bakit yung napakalaking bulto o yung 30% ng kabuang budget ay mapupunta doon sa flood control. Si Representative Laila De Lima, kinwestiyon din yung malaking pondo o yung bilyong-bilyong pondo na ilalaan naman doon sa mga maanomalyang maintenance ng kalsada. Tahasan ding tinanong nitong si Kabataan Party List Representative Rene Co yung usapin ng sistema ng kickback doon sa loob ng DPWH. Lahat naman yan ay sinagot ni Dizon at pakinggan natin itong kanyang pahayag. Paano po ba
nangyayari yung kickbacks for the boys, SOP, aside from yung mga na-identify kong mga butas, ano pang butas yung meron sa proseso as we speak? Clearly, obvious naman na nakakalusot eh. Nakita na natin eh. 'Di ba? Nakakalusot eh. So itong sistemang ito na naka in place sa kasalukuyan, whether 9184 yan or ngayon may bago tayo yung 12009, may nakakalusot. No? At yun din po kung ano yung tanong nyo, Mr. Chair, Madam Chair, yun din po ang tanong ko. At kailangan po talaga nating malaman kung ano ang mga loophole at ano ang pwedeng pang-plug doon sa loophole na yon. Tama! No? Hindi ko po masasagot yan ngayon, ma'am, to be quite honest. No? Kasi very confusing po itong proseso ng procurement dito sa DPWH. Hindi po Jiggy, habang gumugulo nga interpelasyon doon sa loob ng Kongreso ay nagsasagawa naman ng kilos protesta yung iba't ibang grupo doon sa labas ng Batasang Pambansa. Kanila nga ay may nakuha tayo. Eto ata yung bukod mga kababayan sa rally na yan, may rally din doon sa may Pasig. Doon sa may St. Gerald Construction na kung saan pinagbababato at sinusulatan. Sinusulatan yung dingding at yung mga gate ng St. Gerald Construction ng mga Diskaya. Alam nyo, biruin nyo isipin nyo nung 2025 bago mag-eleksyon, abang nila flex ng mamahalin sasakyan. Sinasabi kung magkano yung nagastos doon sa may estatwa tayo, doon sa bahay nila, pampaswerte daw. Nasa 7 billion pesos. Ngayon, yung lahat ng naiipundar nila, lahat ng pinaghirapan nila, unti-unting binabato ng mamamayang Pilipino dahil nga sa ginawa nila na pang-aabuso sa pera ng mamamayang Pilipino. So yan nga po yung sinasabi ko. Kung sana lang mga kababayan hindi sila nagyabang ng nagyabang, kung ang inatupag nila saglit na bumili ng sasakyan, bumili ng mga mamahaling property, ay nagbayad sila ng tamang buwis mga kababayan, nakisama sila ng maayos, hindi nila pinagyabang lahat ng meron sila, di sana wala sila sa ganyang sitwasyon. Tapos gumawa sila ng tama, hindi sila nag-substandard o kung ano-ano man ang mga ghost project, di sana maayos yung pamumuhay nila. Ngayon, ano nangyari sa mga Diskaya? Anytime kapag napatunayan na talagang may nagawa silang pagkakamali, pwede silang makulong. Lalo na mabigat-bigat yung kasong plunder. Anyway, tuloy ko pa. Ay impormasyon na yung ilan ay nagbato pa ng putik at ng pintura para nga tutulan o ipagsigawan yung pagtatapos o para matuldukan na rin yung korupsyon doon sa DPWH. Tama! At Reynel, kumusta ang status ng courtesy resignation na iniutos ni Secretary Dizon sa DPWH? Jiggy, kaninang gumugulong yung interpelasyon ay nabanggit yan ni Secretary Dizon at kanya nga nasabi na almost all doon sa central office yung nakapagpasa. Pero kanina nung katatapos nga nung hearing ay tinanong din natin siya ulit at kinlaro natin yung bahagi na yon. Sinabi naman niya na yung 100% na yon ay lahat na ng head official sa central office at maging yung mga district engineer sa mga probinsya. Jiggy. Yan ang ulat ni Reynel Pawid live mula sa TV5 Media Center. Ayan. Maliwanag mga kababayan, kung titingnan nyo, aside po dun sa tinalakay natin about to sa isang contractors na willing willing tumistigo laban po dun sa mga kasabwat niya, maliwanag din naman dito mga kababayan na yung budget ng DPWH, re-repasuhin muna ni Secretary Vince Dizon bago ulit ilaban dyan po mga kababayan sa Kamara at saka po sa Senado. Kasi nga naman mahirap i-push yung budget ng DPWH kung hindi naman talaga naka-align sa tamang proyekto ng departamento ng DPWH. Kung makukurap lang yung pera, mas mabuti pa na repasuhin muna bago ilaban uli, bago i-push uli diyan po sa Kamara. At saka po sa Senado. So ngayon, napakagandang hakbang po nito ang ginagawa ni Secretary Vince Dizon dahil nga yung mga butas doon po sa 2026 budget ng DPWH, pwedeng marisolba. Pwede mga kababayan na matanggal kahit papaano yung korupsyon diyan po sa departamento ng DPWH kapag yung secretary hands-on po talaga sa mga bagay-bagay, lalo na at nakatutok sa pera, sa pondo ng departamento ng DPWH. So kayo, ano po ang komento ninyo mga kababayan?
hingil po sa topic na yan. Comment below na lamang po ha kung ano pa masasabi nyo.